All right. Hello. Can you hear me well? Yes. Okay. May Yes. po tayong nawala for some time. Let me just Okay. connect Okay. again. Yes. Okay. Okay. Yan. Sino po sa inyo nakikita pa ako? Kita po. Kita naman. Okay. I'm wondering lang bakit hindi ko po kayo makita. Iba. Let me just find out where. View po. Gallery. Yeah, yeah. Oh. Bali po na, teka, ulitin ko lang pa. There you go. Yan. And then, there you go. Sige po. Yan. Alright, nagkakakitaan na po ba tayo ulit? Sige. Let me share with you. Can you see the PowerPoint? Hindi po. Not yet. Not yet, no? Sige. Share screen. There you go. Okay, there you go. Can you see it well? Yes. Yes po. Kita na po ba? Yan, very good. Salamat po sa for that feedback. Yan. So let me share with you second Timothy chapter 2 verse 15, and I'll be sharing this iba't ibang translations para po makita natin yung yung nuances nitong verse na to. 2 Timothy chapter 2 verse 15, it says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth." Now, that's the translation from the English Standard Version. Pagdating naman po sa mga NIV users, ganito naman ang translation. "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, no, and who correctly handles the word of truth." No? Medyo magkaiba lang ng konti. Rightly handling the word of truth. Tapos ito naman, who correctly handles the word of truth. Now, if you're using the King James Version, ito naman po ang rendition ng 2 Timothy chapter 2 verse 15 is, "Study to shew," or which means to show, "thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Sa New Living Translation, which is a paraphrase, hindi po ito translation, but more like a paraphrase, ang sabi dito, "Work hard so you can present yourself to God and receive His approval." Ba? "Be a good worker," sabi dito, "one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth." Sa salita ng Diyos, ito po yung Tagalog translation. Marami po tayong Tagalog translation, but one translation is called Salita ng Diyos. "Pagsikapan mong mabuti na ang inyong iharap ang inyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos." No? Yun yung encouragement sa atin. Sabi dito, "Isang manggagawa na walang dapat ikahiya, no, na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan." No? At lahat ng ito po ay of course hango in translations na ito sa Greek New Testament. No? Ito po yung rendition sa Greek New Testament. I don't know kung meron po marunong magbasa ng Greek? Wala pa? Okay, so sige, wag po kayo ma-discourage, pero madali lang yan, and I'll be giving you a resource, no, na suddenly pagka po ito ay natutunan nyo, parang magaling na rin kayo sa Greek, no. Pero ang basa po dito sa Greek, babasahin ko lang. Okay, "Spudason seoton dokimon paratesai to theo ergaten," no, "ane paischiton," parang hirap ano, "ortomonta ton logon tes aletias." No? Of course, itong translation na ito ay diyan po pinagsimulan ng lahat ng English at iba't ibang mga translations sa ating salita. Now, to make it very simply, ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul dito is that we need to exert
every effort so that we will be workers of God. No? Yung pong Greek word na spodason, no? Basically, ang sinasabi doon is to be very eager, to be very zealous, to do your best, no? So that we will be able to be the kind of workers that God wants us to be. No? Anong klaseng worker? Yung approved yan. Anong klaseng approved? Yung in contrast to being shameful workers. So parang sinasabi ni Apostle Paul sa atin dito, merong dalawang klaseng worker. Yung isang worker na kahiya-hiya, na isa naman ay approved. Ito yung katanggap-tanggap sa Diyos. And to do that, basically, we need to be able to teach the word of truth rightly, no? Sabi nga sa panahon natin ngayon, no, very important daw na alam natin na mag-aral ng salita ng Diyos, especially dahil maraming mga false teachers and false teachings, no? Now, when I say that, hindi ko sinasabi na tayo yung tama, no? In fact, the reason why we're studying kasi pwede rin tayong maging mali, no? Perhaps napansin niyo yan, di ba? Minsan may nagpipreach sa church ninyo tapos biglang tumataas yung kilay niyo gano'n. Sabi niya, tama ba yung sinabi niya? Di ba? In fact, dumating din tayo siguro sa time na tayo mismo napataas yung kilay natin sa sarili nating pagtuturo. Parang mali yung tinuturo ko, ganun, di ba? And so the reason why the Apostle Paul wants us to do this is so that we will become workers who does not need to be ashamed. And to do this, dapat tama yung pagtuturo natin. Now, if you read the book of 2 Timothy chapter 2, mapapansin natin na may mga false teachers noong panahon ni Apostle Paul, as ganun din ang sabi niya, that we should also be careful sa pagtuturo para hindi tayo maging katulad nila, no? Dalawang words yung gusto kong i-share sa atin today, yung word na orthodoxy and the word orthopraxy. Now, orthodoxy should lead us to orthopraxy. Ano ba ibig sabihin ng orthodoxy at orthopraxy? Kung familiar kayo sa salitang ortho, ano yung ortho? Di ba? Narinig yan, orthodontist, orthopedic, di ba? Ano ba yung ortho? It means right. No? Pagka pumunta ka sa orthopedic hospital, ang pedic, parang foot, no? To correct broken bones. Yun yung ibig sabihin, to make right the broken bones. So pag sinabing orthodoxy, basically, it's a combination of two Greek words na ibig sabihin ay right doctrine or right teachings. Orthopraxy naman, right practice or right behavior, which means right living. Pag tama ang teaching, ito ay magli-lead sa atin sa tamang living. Amen? Agree po ba? Pag mali kasi ang teaching, yan ang pasimula ng maling pamumuhay, no? I'm sure marami sa atin ang very familiar do sa mga maling teachings, no? Halimbawa na lang, may mga tao sa Pilipinas na nagki-claim sila daw ang son of God. No, dahil mali yung teaching na yon, yung mga taong mali rin yung paniniwala ay susunod doon sa nagpapakilalang son of God. Of course, mali yung teaching, eventually, mamamali din yung mga taong sumusunod sa kanila. And we don't want to be like that. Kaya ang encouragement ni Apostle Paul, kay Timothy pa rin, sa 1 Timothy chapter 4, verse 16, let's read this together. Watch your life and doctrine closely. Bantayan daw natin yung life natin at yung ating pagtuturo o yung doctrine. Persevere in them. Kumbaga, wag tayong manghinawa, wag tayong mapagod sa pagbabantay sa ating buhay at sa ating pagtuturo. Because if you do, sabi ni Paul, you will save both yourself and your hearers. No? I believe na marami sa atin dito, ang goal natin ay matuto ng salita ng Diyos. Amen? At hindi lang tayo matuto ng salita ng Diyos, but that we would be able to teach it well as well, no? Kaya nga ang encouragement sa atin ni Apostle Paul, bantayan natin yung ating buhay at yung ating pagtuturo, because when we persevere in them, hindi lang natin maililigtas yung ating sarili, but maililigtas natin ang mga nakikinig sa atin. Ibig sabihin, hindi natin sila mapapahama. Okay? Lahat po tayo ay galing sa iba't ibang mga churches dito sa Pilipinas at even abroad, no? Ito pong time natin for today, because this is the very beginning. Gusto ko lang po na makilala muna po kayo. Okay lang po ba yon? Is that okay? So gagawin ko muna, i-stop share ko muna to. Ayan. And then we'll have this opportunity today, no? Kasi hindi ko pa po kayo kilalang lahat at alamang hindi niyo rin po ako kakilala. I want to be able to introduce myself at tayo din po makilala natin ang bawat isa. Okay ba yan? Sino sa inyo ang nag-meet na kanina? Umattend kayo ng first class or second class? Meron po ba?
Ayan, meron. Raise your hand. Very good. Okay. So, medyo kilala niyo na po ba yung mga kasama niyo dito? Hindi Wala. po. Hindi rin po kami nag-introduction. Wala pong introduction. Sige, sige. So, kung Oo, walang lang kilala introduction ko. kanina, we can do it right now. Okay lang po ba yan? Sige. Gawin po natin, paano ba? Kung kayo po ay ladies first muna or men first? Palagay niyo po. Democratic naman tayo dito, no? Sige. Men's first. Men first, men first. Sige, ganito gagawin ko. Tatawagin ko po kayo dito sa no, as arranged dito sa aking sa Zoom, no? Tapos pakilala po kayo, pwede kayo magsabi ng anything about you, no? Pangalan, sa kayong nag-church, anong ministry niyo sa church, and something interesting about you, no? Sabihin niyo, nagtatrabaho ko sa ganito, and ito yung passion ko in life, okay? So, para po magkaroon tayo ng network sa ating ministries, no? Pagka dumating yung time, magiging magkakaibigan tayo, hindi lang manggagawa. Okay? So, ang una nating tawagin ay si Brother Crisanto Santos. Yan. Brother Crisanto, take it away. Good afternoon na. Ayan. So ako po si Crisanto Santos, taga Manila, Tondo, Manila. Yan, kasama po ako sa ministry ng Manila Friends Church. So yun po yung pinaka natin. Then ang ministry po natin is nasa youth ministry po tayo. Yeah. Maraming salamat kay Brother Crisanto. Maraming salamat. Yan. Sige, Brother Crisanto, lumayo naman tayo from Manila. Pumunta naman tayo ng UAE. Magpapakilala sa atin si Brother Raflor. Yan. Hello po, magandang araw po, magandang tanghali po sa Pilipinas and good morning po dito sa UAE at sa iba pong dako ng Pilipinas. Ako po ay lumaki po sa Christian family. My father is ordained pastor and my mother is treasurer po sa church, although they passed away last 2015. Ako po ay nagtatrabaho sa UAE for 16 years. As a mechanical engineer by profession, and ako po ay lumaki, nakilala ko po ang PBS College of Bible dahil ang mga pastor po namin ay graduate doon. So growing up in that community, ang aking pong panalangin noon pa nung ako po ay nag-aaral pa is maybe the Lord called me for a greater ministry. So nung nakita ko po yung opportunity na open for online, ay talaga akong pinag-pray ko po na Lord, maybe this is the right time for me na kailangan ko na siguro. Ito na yung yung panahon na gustong-gusto ko pong makapag-PBS. So, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Maraming salamat Brother Raflor, no? So pag pala siya, meron na siyang Phoebus blood kasi yung mga pastor nila ay graduate ng Phoebus. And now, siya ay nag-aaral na rin sa Phoebus. Maraming salamat, Brother Raflor. Tawagin naman natin si Brother Arturo Vitog. Yan. So, ayan, nagulat si Brother Arturo. Ayan. Pakilala po kayo, Brother Arturo. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po pala si Arturo Vitog Jr., local pastor po ng Jesus the Giver of Life sa Pasay. At salamat po sa Diyos dahil ginamit po yung isang kaibigan ko para maka-join ho rito sa PBS. Lang po, maraming salamat po. Alright, maraming salamat kay Brother Art. Tama no, Brother Art, okay na yun, ano? Ayan, Brother Art, no, sa pagsama niya sa atin today. So, 3 lalaki, ngayon naman 3 babae naman ang tatawagin natin. Si Sister Jenaline ang susunod. Yan. Jenaline Yuen. Ayan, good afternoon po sa bawat isa. Ako po ay taga rito sa Valenzuela, pero ang church po, ako po ay kamagagawa ng Airport Things Church sa Antipolo. So, basically po ito ay medyo nag-sink in pa lang sa akin kasi at first ako po ay hesitant talaga na dito sa ganitong ministry. Pero salamat sa Panginoon kasi siya yung gumawa ng way at nagbigay ng desire sa puso ko para ipagpatuloy. Kung hindi pa po ako na-ordain ng aming pastor, hindi pa po talaga ako parang susunod. Medyo matigas ang ulo, pero salamat sa Panginoon sa kanyang pasensya at pagtsatsaga sa kagaya ko. Salamat sa Panginoon po for this avenue. At tagal ko pong ipinag-pray na magkaroon ng ganitong opportunity po para mas makilala pa ang Panginoon. Salamat po. Maraming salamat kay
Sister Jenaline, ano, yan. Kung hindi pa na-ordain yung pastor nila, di ba? So, salamat na ordain yung pastor nila. Okay, tawagin naman natin si Sister Cheryl. Kasama rin natin siya. Cheryl Manibo. Thank you, Pastor. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at isang pagpapala po na muling makasama dito sa new subject natin at kahit kinakabahan is excited ako matuto. And then I praise God kasi may Elder Pinky ako na nagmo-motivate sa akin. Sabi niya, keep going lang dahil yung Holy Spirit is with us. Kasi totoo lang, is takot talaga ako mag-aral kasi parang palalim ng palalim yung yung mga subject, pero with the guidance of the Holy Spirit walang imposible po. Ang church ko po na sa Dubai po ako, Filipino Christian Church. Kaya lang po 7 months ago ay napauwi muna. Sa Pilipinas, ang ministry ko po ngayon is caregiving to my parents. Okay, yan. At pero ang pinaka-passion ko po talagang gawin is to share the gospel. Mag-discipleship po sa labas. Yan po. Gala po yung batang ito. Hindi po. Ito po. Gala po ako to share the gospel. Kahit saan po ako magpunta, palengke man yan o restaurant. Basta may makasalubong akong inilalagay ng Lord to share the gospel. Yan po yung pinaka-passion ko. Thank you po. Alright, maraming salamat po sa passion na yan. Yung ibang tao ay enough na nagsisimba lang sila. Pero may mga kapatid tayo na hindi lang nagsisimba pero gusto nila na magdala ng mga tao sa paanan ni Cristo. Maraming salamat kay Sister Cheryl. Syempre, isa pang lady naman, si Sister Verna Villanueva. Yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Verna Villanueva. Taga Santa Maria po ako. Pero ang church ko po ay dito po sa Tambubong, sa Kasama. Tulad po ni Sister Jeneline, ako rin po natatakot akong mag-enroll sa ganito. Kasi sabi ko, 54 na po kasi ako eh. Sabi ko, baka mahirapan na ako kasi may edad na. Pero sabi nga po ng mga kapatiran ko sa iglesia, kaya nga po ako naka-join dito dahil kay Sis Lala, sabi niya, Ate Berna, i-enroll kita sa ayot sa gusto mo kasi kailangan magkaroon ka ng, sabi nga, yung hindi sa edad nakatingin ang Diyos kundi doon sa pagkakatawag niya sa iyo. Kasi ako po isa pong manggagawa na nagsishare din po ng Word of God. Amen. Dito po sa Tambubong. Kaya lang po, may pagkamahiyain po talaga ako. Kaya sabi nila, hindi pwedeng hindi ka mag-aaral kasi kailangan matanggal yan sa sarili ko nga po. Kaya po yung pag-aaral ko dito, Pastor, sponsor ako ng church namin. Praise God. No? Maraming salamat. No? Talagang, alam niyo po yung pagiging mahiyain, yan apart na siguro personality, pero wala po tayong dapat ikahiya sa ating Panginoon. So, that's the reason why we're training ourselves din. No? The more we're trained, mas less ang opportunity na tayo'y mahihiya. Pero maraming salamat po kasi kahit kayo po'y tinulak, kapilitan ay sumunod naman po kayo. Ayan. So maraming salamat kay Sister Verna. Okay, pabalik tayo sa mga kalalakihan. Tawagin naman natin si Brother Apple. Si Brother Apple po yung natin. Apple, no? Tama po ba? Yan. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Apple, short for Apolinario Babina. Sobrang haba, kaya pinaiksi na lang naging Apple. So, member po ako ng Capital City Baptist Church and volunteer kasama ni Gregory Velasco, no? And kasama rin sa isang life group ministry. Paminsan-minsan nagiging nagtuturo or leader din ng life group na yun. Yan. At yun na po. Maraming salamat kay Brother Apple. Ang CCBC po yan, no? Yan po yung sa may West Avenue. Tama po ba? Opo. Alright, okay. Yan. Maraming salamat, Brother Apple. Yan. Tapos tawagin naman natin si Brother Ching. Yan. Si Brother Ching po. Yes, magandang hapon po sa lahat. So ako po si Feliciano Cervantes. So in short, Ching na lang po. Okay. So ako po, dito po ako sa Gente de Leon, so very close sa Pibias. Nag-charge po ako sa CGC Malanday kay Pastor Dan Hamo. So sa encourage po ni Brother Romel San Meneses, isang charge lang po kami.
So kaya na-try ko pumasok dito, mag-enroll sa CMS. At the same time po kasi meron kaming online services o mga ano lang, group by classmate o ano. So may mga short Bible study kami. So minsan na ano ako ng facilitator o mag-lead. So I try na makapag-enroll para much more na matutunan pa at ma-share. So, maraming salamat po sa desire nyo. Okay, so facilitator trainer, no? Pero nakakatuwa kasi merong desire na mas lalo pang maging equipped para sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan. Tawagin naman natin po si Brother Romeo De Gula. Yan, kasama po natin siya today. Hello po. Hello. Meron po yung sound pa po. Yes, meron po. Ako po ay 58 years old. Wow, praise God. Pagka may enrollment po, 2 subject lang talaga kinukuha ko kasi nag-work po. At the same time, na-encourage ko ako mag-aral dahil po one time may nag-approach sa akin na YAM. Sabi niya, Pastor, wala na akong natututunan sa'yo. Out of context ka. And then, in-evaluate ko po yung time na yun, realize na kailangan pala talagang mag-aral. Kasi sabi ni Pastor Ariel, nare-recall ko, sabi niya, i-multiply natin yung mali pag mali yung tinuro natin. Tama po kayo. Yun po yung tumanim sa isip ko. Kaya sabi ko, Lord, kahit 58 na, kahit walang certificate, matuto lang ako. At meron po kaming church sa Potrero, Santa Maria. Wow. Ako po yung head pastor nila. And meron po kami 3 worker na naka-enroll. Wow. Praise God. Maraming salamat po. Salamat po sa extension na ito na class. Marami po talagang at nai-include ng mga worker na. Nakakatuwa po no na nagpapastor na pero talagang yung desire na malalo pa pong matuto ay talagang nandoon. It helps the church a lot. No? Hindi lang personally but yung buong iglesia. Yan. Sige, katawag na tayo ng 3 kalalakihan. Tama, no? Ngayon, balik naman tayo sa mga kababaihan. Tawagin natin po si Sister Zenaida Baluyot. Yan, ng MFC. Ano kaya po yung MFC? Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay sa Manila Friends Church, kasama po ng aking nauna niyo pong tinawag si Crisanto Santos. Manugang ko po yan. Okay. Nag-encourage sa kanya na pumasok sa PBIAS dahil ako po ay in short, nag-take na rin po ako ng inductive. Kaya lang, tumigil po ako. Sorry po kay Pastor Ariel. Opo. Lay pastor po ako ng ng Taiwan Friends Ministry sa Manila Friends Church. At 62 years old na po ako. Natawa tuloy ako kanina sa akin. Pero dahil po sa mga kabataan po yung hawak ko, kailangan ko mag-aral ulit. Para po hindi naman tayo, alam niyo yung mga kabataan kasi talaga iba ang memory ng nila, may mga utak nila talagang magagaling eh. So kailangan akong mag-aral para hindi na i-stuck yung aking hindi tayo yung parang sabi nila nauulyanin na ba yun? Yung gano'n. Kailangan po talagang lagi tayong nagbabasa at nag-aaral para makatulong po sa ating personal at sa atin na rin sa church. Yes. So yun po. Dito pa ako umuwi sa Bacoor at ang ministry ko ay sa Binondo. Wow, ang layo po nun. Opo. So, pero salamat po, no? Saka yung sa heart niyo po sa mga kabataan, no? Of course, ang salita na. Nawa nga po matapos ko itong inductive na to, nakakaya kay Pastor Ariel eh. Salamat. Ayan, oo nga. So hopefully po matapos niyo po ito. Actually, ito pong course natin, yung course outline natin, galing kay Pastor Ariel. Yan. Mamaya papaliwanag po eh. Bakit. Sige po. Kaya po maraming salamat na na-enroll ako ulit. Yes, all right. Okay, tawagin po natin naman si Sister Marian. Yan. Sister Marian Biag. Tama po ba?
Sister Maria, hindi po namin kayo marinig. Naka-mute po. Yan. Ayan po. Good afternoon po sa lahat ng mga kamanggagamit ko po. Ako po ay mula po sa Buray Pangasinan. So dati po nandun po sa Manila. Yung pinaka main church po namin ay sa Muntinlupa po. So nagkaroon po ng outreach dito po sa Pangasinan. Magto 2 years pa lang po yung church po dito. Pero po 20 years na po akong pastor. Wow, praise God. 2003 po na-ordain po ako. So karoon po ako ng burden dito po mismo sa lugar po namin. Kaya sabi ko yung pagkakataon hindi ko po yung pakakawalan. Kaya po nagpapasalamat po sa Panginoon. Nag-take po kami ulit ng courses. Actually po 6 po kaming pastoral staff na nandito po ngayon. Wow. Mula po sa aming senior pastor po si Pastora Emmer na ini-encourage po kami. Sabi nga, never stop learning po talaga, lalo na sa Word of God. Kaya privilege po namin na marami po kaming matutunan mula po sa mga prop po ng PBS at excited po kami, sa totoo lang po, na ma-mentor po kami, ma-mentor po kami, talagang maisalinan niyo po kami ng tanungan wala po sa Diyos. Kaya tagasalo lang po kami at ipapagamit po natin yan sa kaharian ng Panginoon. Amen. Maraming salamat. Sa inyong lahat. Thank you. Praise the Lord. Wow. So 20 years nang nagpapastor. Praise the Lord po. No? Sa marami po mga naturuan nyo na at matuturuan pa sa mga susunod na taon. Yan. Sige po. Tawagin natin ulit naman si Sister Rona. Yan. Kasama natin si Sister Rona. Interviews and online classes na naatinan ko. Iba po pala ang kaba, no, pag Bible studies. So, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero I praise God po sa pagkakataong ito. And galing po ako sa CLM Christian Life Ministries dito po sa Novaliches, Quezon City. All I know is guitarist lang po ako sa church, and then all of a sudden bigla po ako naging ng lady, so hindi ko po alam kung paano ko haharapin yung mga nanay dahil ako po yung pinakabata sa amin doon. Then, tuwing nasa harap po ako nila, parang yung mga tingin nila, hindi ko alam kung naniniwala ba sila sa akin, tama ba sinasabi ko. One time, I just decided po na mag-aral, but my father po is a pastor, pero wala na po siya ngayon, so I don't have someone po to, to learn more about this. So I decided na ito po, mag-aral. I praise God at kasama ko po kayong lahat dito na matuto sa ating Panginoon. Thank you. Maraming salamat si Sister Rona. Yan, no? Talaga naman minsan nakakaba talaga, no? Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. I think it's also because meron tayong deep respect, no, for the Word of God. Ayaw natin siyang ituro lang na parang very flippantly. Ibig sabihin, hindi natin sineseryoso. That's the reason why parang may kaba, no? And pero of course ang encouragement natin is that we study it well, katulad nga sabi ni Apostle Paul, to do our best, no, to be very zealous in dividing the Word of God rightly. Magkakaroon po tayo ng confidence sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay. Alright, ngayon tawagin naman po natin si Brother Ignacio. Siya po mag-share naman ng kanyang yung pagpapakilala sa kanyang sarili. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa ating magiting, magandang lalaking profesor. Sino po yun? At sa mga kaklase natin, muli po ay ako po ay si Ignacio, ikaw na po. Ako po ay sa Marinduque nagpapastor for 23 years. Wow! At banggitin ko na rin po yung aking edad, ako po ay 64. Yun. At sabi nga ay wag nating ikahiya ang pag-aaral. Sabi nga ay habang may buhay, learning never stop. Kanya nga ito'y panibagong experience sa akin na hindi man wala po akong formal training sa seminary, but yung pong sa tagal ng panahon na na-involve tayo sa ministry ay ginamit po tayo ni Lord, biniyayaan. Pero iba pa rin po talaga yung itong nasa proseso, no, nasa sistema. Kaya po tayo nag-enroll para baka naman kasi yung ating lagi itinuturo ay hindi na kumbaga ay
nalalagpasan na tayo ng ating mga tinuturuan. Kaya napakahalaga ng pag-aaral. Kaya salamat po sa pagkakataon na ito. At tulad ng aking sinabi, sa Marinduque po ako. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kay Pastor Ignacio, no. Nakaka-bless po yung yung ganong klaseng attitude na gusto pa nating matuto lagi, no. Tama po 'yun, habang buhay tayo natututo. Once na hindi na natin desire matuto, pride is already setting in. So salamat po sa humility po na 'yon. Sana lagi tayong humble. No, Lord, what are you teaching in your word? Yan. Tawagin naman natin si Pastor Romel Meneses, no, para magpakilala ng kanyang sarili. Good afternoon po sa ating lahat. I'm Mr. Romel Meneses. Di po ako pastor. Hindi pa. As a leader po ako ng makakapagturo na rin po ako sa mga brothers and nakapag-edify na. And then, I'm from presenter, Malanday, kasama ko po si Brother Ching. At ang aming chairman of the board po, si Pastor J. Bubalsuelo, at si Pastor J. Bubalsuelo din po, ang mga pastor po namin. Yeah. At ang lahat po ng pastor po namin sa Christian Gospel Center ay puro taga-PBS po, graduating lahat po. Kaya nga, yung sa amin po, kaya po ako nag-aral nito, doon sa aming gawain sa Malanday na dahil maganda rin yung sinabi yung ituro ko sa iyo. Ito po yung nais ko rin na maisaling ko rin yung aking natunan at katunayan, marami na po ako na mentoran, babae at lalaki. Amen. At meron din po ako mga Bible study na pinupuntahan. At ang pinaka-goal ko rito sa aking buhay ay yung mga nalalabi ko pang taon na papunta na po tayo doon sa talagang finish line ay magamit na sa Panginoon. Yun lang po ang aking desire na natin na unawaan talaga. Ang desire na magpagamit ng buhay natin sa Panginoon dahil maalala yung mga experience ko po nung nakaraan na walang kasi sa yung buhay ko, bagamat may mga ari-arian kami nung na-restore po kami ng Panginoon. I am blessed na yung lahat ng anak ko napagpala. At ngayon po, Pastor, dito po ako sa Singapore. Okay. Nagbabakasyon at nag-online na lang para at graduating na rin nga po ako, Pastor. Third semester na ako. Good. Yeah. Natapos ko pa na yung first and second and then third semester na para kung makakatapos na po ako, pwede na ako maggamit ng aming Pastor Dan na mo sa English. Na baka may turo ko rin ito mga natutunan dito po sa ating pag-aaral. Dahil napakalaking bagay po itong pinara na po first and second na mas magaganda. Nag-level up na yung life sa pasada kung ano man yung gagawin po dahil ito po yung kalooban ng Okay. Sa ating buhay. Kaya to God be all the glory po. Salamat po sa lahat. Amen. Maraming salamat, no. So, Brother Romel, nasa Singapore po kayo ngayon. Tama po ba? Yes po, Singapore okay, po. Alright. Sige, maraming salamat, no. So, saka gagraduate na pala si Brother Romel. Dito po sa anak ko. Maraming salamat. Sige po. Tatawagin naman natin si Brother John. Uwi po ako sa graduation. Tama po. Uwi po kayo para makita po namin kayo. Pasalubong po Okay. Si Brother Jonel naman, ang tawagin naman natin next. Hello po. Magandang hapon po. Brother, okay. Kung gusto niyo pong turn on yung camera niyo para makita. Yan. Very good. Magandang hapon po. Sa bawat isa, ako po ay galing po ng panggabing trabaho. Dito po ako sa South Korea. Okay. Yan.
Ako po yung naglilingkod po sa Busan, South Korea po, no? Okay. Sa Jesus is Lord Church po Alright. dito sa so kami po ay binigyan ng opportunity ng Lord na paglingkod under music ministry. And tumatayo na din po na nag-share, nag-exhort po ng word, kaya mas lalong bumibigat po yung na mag-aral ng salita ng Diyos, kasi sabi nga po ni Pastor Ariel din po, yun nga po, na kapag nagturo tayo, syempre namumultiply po yung mga tinuturo natin sa iba. Ayan, kung ano po yung tinuturo natin, yung mai-spread po sa kanila. So, yung na-realize po namin na yun nga, hindi po dapat binabaliwala lang yung salita ng Panginoon. Talagang dapat maging totoo po tayo dun sa maging tapat baga. Kaya yun po, nag-decide po kami na mag-enroll. At pang third term ko na rin po. Kasabay ko po last term ko na din po sa first level. Kaya salamat po, samahan pa po yung Lord at makilala pa po at ma-handle po namin yung word ng Lord ng tama. Yan po yung desire ng puso po namin. Salamat po, Brother Jonel po from South Korea. Salamat. Maraming salamat. Kamsahamnida sa kay Brother Jonel sa lahat ng mga taga South Korea. Yan, no? When I was in South Korea, marami rin po kami na-meet ng mga taga JIL, pero nasa Seoul naman po. Yan. Opo. Alright. Mag-meet po kami ditong coming September sa Seoul po kami. Opo, okay. Merong Chuseok, di ba? Opo. Ayan. Salamat. Nandun din kami ng Chuseok sa Korea. Wow. Baka wala tayong klase. Kasi wala sa Korea. Saan po kayo, Pastor? Saan po? Sa Seoul, pero pupunta rin kami ng Daegu, yung sa hometown po ng wife ko. Wow. Sige, Korean po kasi yung wife ko din. Sige, yan. Si Brother Jonel. Tawagin naman natin si Brother Mike Antonio. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Gaya po nila Brother Romel at saka ni Brother Jonel. By God's providence, kami pong tatlo ay magkaka-classmate din mo. Class. So, magkakasunod din kami tinawag po. No? Pero currently po ay I'm serving po as a youth pastor po sa church namin sa Valenzuela, Saya Christian Baptist Church. So, may Marulas lang po kami, malapit lang din sa Pibias. Pero ako po ay taga Mandaluyong. So every week po ay pupunta kami. Layo nun. Opo. And then at the same time po ay bivocational din po ako. So ako rin po ay nagwo-work sa marketplace. Kaya self-supporting din po, pero by God's grace ay patuloy din po. At yun nga, may time pa rin po na makapag-enroll sa klase. Encouragement ko po sa mga bago, kasi ako po 2 subject na lang naiwan ko eh. Sabi ko sayang kasi play safe po ako nung first sem. Na 2 lang kinuha ko, pero encouragement ko sa mga bagong, kaya nyo pong apatin nyo na kasi para sabay-sabay kayong gagrad. Naiwan po ako ng mga kabatch ko eh. Okay. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun nga po yung provision niya and opportunity rin po to learn lalo po sa ating klase. So, yun lang po. Maraming salamat. No? Bali, ilang courses na lang bago kayo graduate? Ako po ay 2 na lang, Pastor. 2 na lang. Inductive po, tsaka yung evangelism. Sabi nga po ni Pastor Rene, sayang eh. Sabi niya, kung kaya daw i-makeup, kaya lang hindi ko po kasi tinake yung 2 subject. Oo nga. First. Okay. Sige po, wag po kayo mag-alala. Pagka pinasa niyo yung requirements, pasado po kayo. Baka dito pa bumagsak, ano? Thank you. Okay. Hindi po ako nagbabagsak. Very gracious. Sige, tawagin po natin naman si Brother Erwin Rustia. Yan. Hello po. Hello po. Excited po nararamdaman po namin. Sabi nga po ni Pastora Marian Diag kanina, kami po ay 6 po. So, na leader tsaka ng pastoral po na nandito. So, doon po yung pagpupush din talaga ng aming senior pastor na si Pastor Emer na kasama rin po namin dito sa pag-aaral. So, nakakatuwa po dahil nga rin po ang sinasabi ng senior pastor po namin, nakapiling na po ngayon ng Diyos. Last year lang po siya umuwi sa
Salamat. Kaya lagi niya po sinasabi is huwag tayong titigil sa pag-aaral. Dahil pag tumigil tayo sa pag-aaral, para rin tayong tumitigil na sa maraming bagay. Kaya tuloy-tuloy lang. Ako po ay nagtatrabaho dito sa Skyway. Dati po ako nagbabarko, 8 years po ako nagbarko sa Magsaysay. So mas masarap po pa rin na piliin na maglingkod sa Panginoon kahit sabihin natin na maganda ang sahod. Pero sabi nga natin, iba kapag may calling ka sa pagtatawag sa Panginoon. At ako po, ang ministry ko po sa simbahan dati is hanggang ngayon naman po is a music ministry po. So all around musician po. At ngayon po ay isa po sa mga deacon po ng church. At binimetro na rin po as a pastor ng aming senior pastor. At naman po ang kalooban ng Diyos, sabi ko nga yakapin natin yung pagkakatawag natin sa Panginoon. Maging pastor po, ay salamat po sa Panginoon dahil yun po ay isang privilege na binibigay sa atin ng Panginoon para magamit sa kanyang kasama. At salamat po sa Diyos. Ako po ay may 3 anak. At sabi ko nga po kanina na dito po ako nag-work sa Skyway po. So sa mga classmate ko po dyan, kung may problema kayo, anyway, tawagan niyo lang po ako at welcome po kayo. Maganda po yun. At least tayo po ay magkakaroon ng tulungan. Meron po bang nahuhuli palagi? Ako po ay nag-work dito. Isa po ako dati sa mga nanguhuli dito, Skyway Patrol po. At ngayon po, nalipat po bilang fire marshal po ng San Miguel po. So yung company po namin is San Miguel, ang may-ari po ng Skyway San Miguel. Yun po yung company ko. Kaya salamat po sa Panginoon dahil may mga opportunity pong ganito na kung saan ay magagamit natin at lalo tayong magiging mas matibay bilang mga Kristiyano. At salamat din po sa eskwelahan ng PBS College po. No? Sa inyo pong lahat ng prof namin, salamat sa Panginoon. At lagi po kayong kasama sa mga prayers namin. God bless po. Maraming salamat kay Brother Erwin, no. So katulad ng sinabi niya, pag kayo po ay nag-overspeeding, hanapin niyo lang po siya. Overspeeding. Nag-overspeeding ako, tas Christian ho ako. Alright. Sige, tawagin naman natin ngayon si Brother Abelardo Sabaco. Yan. Ayan, good afternoon po. Good afternoon from Angono, Rizal. Yun. Pero pansamantala nandito po ako sa Batangas. Meron lang kami pong inatina na wedding. So nag-work po ako sa Every Hope for Christ Philippines for 15 years bilang isang finance officer at the same time po facilitator at ng mga training po na ginagawa namin sa iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao. So bali yun po yung So last April nag-retire na po ako bilang dahil 60 years old na po. So, yun, sabi ko para naman hindi ako mainit sa bahay, kailangan kong mag-upgrade din and pwede ko rin magamit sa ibang So yun po at 15 years ako sa Every Hope na nag-work. At minsan nung unang training ko or pagkanda ko ng mga training, minsan tinatanong kasi yung mga sa ibang church, saan ka ba graduate na Bible school? So no pamula noon para na-encourage talaga ako na kung may opportunity na mga training, mga seminar, uma-attend po ako. And salamat sa matagal ko na kasi gustong makaulit ng ganitong wala na akong trabaho. So ayun po, nakapag-enroll po ako. And nag-encourage sa akin si Pastor Efren Valenzuela at saka si Pastor Harold Dizon. Wow. So kasama po namin yan sa Every Home nung ako'y nag-work pa sa Every Home. So may dalawa pong anak at kasalukuyan po na nag-attend sa CCF. Yan. Alright. Maraming salamat salamat po. Saka congratulations sa inyo pong retirement. Yan. Di ba? Yan. Maraming salamat. Okay. Ngayon tawagin naman po natin mga kababaihan si Sister Roanne May. Tapos mamaya ay si Sister Pinky. Tapos si Sister Maggie. Ayan, in that order. Roanne May, si Pinky, saka si Maggie. Yan. Mayong hapon sa tanan. I'm in Iloilo. I'm also Ilongga. Okay. All right.
So dati po sa Capital City Baptist Church din ako with yeah, and dahil sa actually parang nandun na yung aking desire to learn more about how to teach God's word. I'm already teaching, but I'm teaching a Bible study group. We are doing online Bible study actually mamaya we're doing book by book. Pero gusto ko bang matuto. Wala naman ako talagang formal training. I'm also a moderator sa isang Facebook group which is international. So we encourage people to mark and write in their Bibles. And actually super excited. Hindi ako matulog alas kagabi. Because of the classes. It's my first time to enroll in something like this. I'm thankful to Pastor Bot Abelardo from CCBC who posted this on his Facebook. Kasi meron sana akong i-enrollan kaya lang hindi natuloy. So ito nakita ko, sabi ko, Lord, ito na yung ano, and the subjects are more interesting. Actually, I am happy that I am now a student because I usually am the teacher sa Zoom na ganito. I teach German. For now, sa mga nurses who would like to, go to Germany and work there. Pero now I'm happy na ako naman yung student. Thank you. Yan, maraming salamat, no. I think malaking learning yung additional sa inyo pong dahil you're teaching language to ito pong natin inductive Bible study, malaking bagay pagka medyo maalam po tayo sa language. Meaning yung grammar, di ba? Ano yung connection ng mga words, nouns, verbs, yung ganyan. So pag-aaralan din po natin yan. Okay, si Sister Pinky naman. Hello. Good morning po sa amin from Dubai kami. Dubai. So kamo si Cheryl. I've been here since 2001, so almost like 20 plus years. Wow. Yung motivation ko for joining and attending since to start ng courses talagang I have 3 boys and sila yung pinaka-heart ng yung motivation ko to study more, to learn more so I can answer yung toughest question na ibabato nila sa amin ng husband ko. So it's a joy to be here, and si Pastor Rene is actually isa ako sa mga young people na tinuturuan nila when he was nung umalis siya ng UST and then he went to Bible school. So isa kami sa mga bina-Bible study niya. So I know he's from Phibias, kaya nung pinost niya to, I was very excited. So by profession ko, I'm an interior designer dito sa Dubai. But then I took 5 years break para to focus on my kids and their love and learning for the Bible. So balik po ako ng work after 5 years this coming next week. So excited. Wow. But at the same time, dire-diretso na yung learning. Yan, maraming salamat. Are you currently in the Philippines? Tama po ba? Or nasa Dubai din? Nasa Dubai po kami. Okay, so pero babalik kayo on this coming Monday, right? No, I mean, babalik ako mag-work ulit. I mean, to work again as an interior designer. Okay. All right, congratulations sa pagbalik niyo po. And thank you so much for joining the class. Yan si Brother Erwin, I think he's going to to work. Pero ingat po kayo sa pagda-drive if ever you need to leave, okay lang po. Recorded po pala to, by the way. So we will post this para pwede niyo balikan. Bali, ako naman po ako, connect pa rin naman po. Okay. Opo, mag-ano pa rin po. Naka-open pa rin po. Pauwi pa na po ako sa bahay. Opo. Okay, sige po. Ganito po pala yung itsura pag nasa ilalim ka ng kotse. Parang parang ito na yung yung itsura pag nasa ataul ka. Tapos ganito, nasa ilalim yung camera. Sige. Ayan. Alright, si Sister Maggie, yung susunod po natin. Hello po, Grace and Peace po. Good afternoon po sa lahat. Ako po ay taga Valenzuela, Genti Valenzuela, part po ng Living Waters of Christ International Ministry. Our senior pastor po is Pastor Eliroy Budjuani. And ako po ay 9 years na sa church. And 6 years bilang worship team, backup singer. And 6 months pa lang po na nagli-lead ng women's ministry. Po. Glory to God na makapag-aral. Talagang desire ko po talaga na mag-aral noon pa. Pero ngayon lang po ulit nagkaroon ng opportunity talaga na makapag-aral. In-encourage po ako ng aming pastor na mag-aral na po. At yung PBS po yung talagang niya po sa akin na dito po maganda. So kaya po nandito po ako. Ayan po, natutuwa po akong makita kayo.
na aking mga kaklase and sa ano po, ating teacher, si Pastor Levi po ba? Levi? Levi or Levi Arma. Okay, yeah. Ayun, okay. Ayun po. So yun po, salamat po sa ating Panginoon. Glory to Him lang po. Salamat po. Maraming salamat kay Sister Maggie, no? Si Sister Maggie, naalala niyo yung pagbati niya, grace and peace, di ba? Parang si Apostle Paul. Maraming salamat, Sister Maggie. Tawagin naman natin ngayon si Brother Marverick Doleton. Yan. Tapos si Brother Alvin Arellano Cerudoy, susunod. At si Brother Vlad Ignacio. In that order po. Sige po. Hello po sa lahat. Great day po sa lahat. Ako po si Marverick Doleton and newly installed pastor po dito sa God's Glory Church. So kasama ko po si Pastor Ayan, si Brother Erwin at yung iba po naming mga kasama. Nasa mission lang po sila. Kaya hindi po sila naka-attend ngayon. At salamat sa Panginoon dahil may ganito pong opportunity. Ako po ay pastor dito po sa God's Glory Church at musician din po. So drummer, yan, tapos minsan maano din po sa iba pang mga ministry. Then ang akin pong ginagawa, minsan ano rin po ako, virtual assistant din po. Wow. So yun, nagkakabalahan ko, ako po ay may 2 kids na. Isang mag 5 years old at isang 5 months. Okay. Yun lang po. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat. Multitasker, ang daming ginagawa. Okay, tawagan na si Brother Alvin. Grace and peace. Namagaya lang. Diba? Ano po, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon dahil naging part po ako ng class na to. Amen. Ako po si Alvin Cerudo. Medyo malayo-layo po ako dyan sa Phoebias, mga 2 kanto po. Dito po sa ano. Ayan. Tama po ba nag-stop si Brother Alvin? Nag-hang po ba? Opo. Okay, yan. Opo, nag-hang. Dito po sa Padrigan. Yung salamat po ako dahil actually po nung mga nakarang araw, medyo yung registration ko. Tapos po, nawala po pala ako. Opo. Hello po, okay na po. Yan po. So yun po, taga dito lang po ako sa Padrigal. Tapos parang may conflict pa nga po dahil parang last day kahapon, hindi pa pala nagre-reflect yung registration ko as per Mr. Rene. Tapos yun, nagawa ng paraan at ngayon po part na ako. At ayun po, ako po ay called para sa highest calling ng Panginoon. Amen. At ano po, excited po ako na mag-start ngayong araw na to. Actually, third class ko na po. Okay. Kanina, tapos ngayon pangatlo. At ano po, pagising ko po kanina, sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ako makalakad ng diretso. Kailangan ko mawak sa dingding. Tapos, dahil masama yung pakiramdam ko. Opo. Ayun po, dahil masama yung pakiramdam ko, sabi ko, hindi naman to kaya patayin ng excitement ko eh. Dahil mag-aaral ako ngayon para sa Panginoon. Tapos yun po, ang ministry ko po ay sa music ministry. Tapos, may mga sometimes po na sa pulpit ministry rin ako at nagli-lead ng mga youth. So yun po. Salamat po dahil nakasama ko sa term na to. At first time ko pong matuturuan ng isang DJ. Sino pong DJ? Parang DJ po kasi kayo. Hindi po. Hindi po. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat kay Brother Alvin. Yan, salamat po. No? Akala ko nung nag-hang kayo kanina, nag-rapture eh. Natakot ako ng konti. Sige. Ngayon naman tawagin natin si Brother Vlad. Yan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Vladimir Ignacio po. Ako po ay from Valenzuela. At dito rin po matatagpuan ang ating simbahan or ating iglesia sa Marulas, Bread of Life Christian Church, Don Pedro. So ang inyo pong lingkod ay nagagamit bilang deacon po ng ating simbahan, ating iglesia. At under ko rin po, ako po ay isang coordinator ng worship ministry. Amen. So kasama po dyan ang praise and worship. So gaya po ng ibang narinig po natin, ay tayo rin po ay isang all-around.
Organ lang ang hindi ko po, organ lang po ang hindi ko nahahawakan. Yan. So, ayun po, salamat sa Panginoon at tayo po ay nakakapag-aral. Pangatlong sem ko na rin po ito. Pero sa kada sem po, 2 subjects lang po yung nakukuha namin. Together with my co-workers, nandito po siya, si Mjo Dantes. So, kasama ko po siya ngayon. At by profession po, ako po ay isang supply chain manager sa isang process meet. So, salamat sa Panginoon at binibigay niya yung oras. Sa mga manager po kasi half day lang po ang pasok pag Saturday. Okay. So, magandang pribilehiyo po ito upang tayo po ay makapag-focus sa pag-aaral. And gaya po nasabi na po ng iba, wala po tayong tigil sa pag-aaral at kailangan po natin ito. So, ayan po, salamat po sa biyaya ng Panginoon at tayo po ay nagagamit. Alright, amen. Yan. So, ngayon naman tawagin natin yung mga ladies ulit. No? Punta naman tayo kay Miss Roma Cabo. Tapos si X17. Parang ano to, parang X-Men, ano? X17. Tapos si Raincy Calooy. Yan. So in that order po, no? Si Miss Roma Cabo, si X17, saka si Raincy Calooy. Hello po. Good afternoon po, Sir Pastor Levy. I'm Romalyn Cabo. Roma po, pwede na. Para biblical. I'm a full-time church worker. Sa biyaya po ng Panginoon ay pinintulutan po ako ng church, ng aming senior pastor, to handle yung isa pong daughter churches ng JABC or Jesus Intercessors Baptist Church. Ang calling po sa akin ng Lord is to plant churches. Okay. So sa biyaya po ng Panginoon, nakapag-plant na po tayo ng 3 church, and then ngayon po ay may mga outreaches na sinisimulan sa Antique, Caramoan. But regularly every Sunday, I handle Kawit, and then hapon ay Alfonso Cavite. Wow. So excited po ako na matuto dahil ang passion ko is in church planting para yung basic ng truth sa mga iiwan, malaking bagay po yun. At syempre, iba po pag sinabing Fabias no? So, salamat po sa Lord at na-meet ko din po yung mga klase ngayong araw. So, praise the Lord. Marami pong salamat. Yan, kay Sister Roma. Si X17. Sino po kaya si Ma'am X17? Hi, good afternoon. I'm sorry kasi parang hindi po ata nag-update yung name kasi kanina ko pa pinalitan. Hindi nag-update. Okay. Apologies. Hi everyone. I'm Lovely Joy Tanap. I go by the name, yes, but you can call me Elle. Yes. I'm married. I have 2 kids, and profession-wise, I'm a writer and a web designer. Wow. And also on the side, ang ministry ko, by the grace of God, nakapag-author na ako ng 3 children's books. Wow. All right. I'm praying na maging 12 ito, Who is series. So I started with Who is Jesus. It's an evangelism based na na books for children na rin. Parang guided siya na para mas ma-understand ng mga bata yung mga yung gospel. So makakatulong siya sa mga Sunday school teachers, ganun. And then I continued with Who is Noah and Who is Moses. So ayun, praying sa next book ko Who is Ruth. Ayun, pero syempre unti-unti lang po. And also isa din sa ministries ko, nag-ano ko sa social media, content creator. Oh, wow. So I have a Christian content. I go by the name of El Takashi, which yung maiden name ko yung Takashi. Okay. So yes, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, nag-share po ako ng Word of God, pero at most a minute and 30 seconds lang. So it's really hard talaga na and those are some of the reasons why I enrolled here. Actually, magkaklase po kami ng husband ko, who is supporter niya ako sa pagpa-plant ng church dito sa Pampanga. Okay. And I am compelled na aside from sabayan din siya sa pag-aaral, it's kasi napakabigat ng responsibility when you are teaching the Word of God, and you cannot
say anything that, that exceeds what truth Yes. is written sa Bible. So Tama. while I do, yes anak, sorry po yung anak ko. Okay lang po. Ayun, so while yung mga human influences sa akin ng Word of God is si Pastor Paul Washer, Charles Spurgeon, yung mga yon. And since nung youth ako, talagang very studious na sa Word of God. I know I still have a lot to learn. And right now din sa social media, may mga content kasi ako na malalim. So it's one of the reasons why I enrolled here, because I know too little about the Word of God and I still want to know more. So ayun po, pasensya na. Siguro po next week I'll open my video. Okay, no problem po. Thank you so much po. Maraming salamat, no. Meron pala tayong classmate na social media content creator, no. So hopefully po hindi po kayo ma-mass report. Joke lang po yan. Ayan, si Sister Rainsy naman. Hello po, good Hello po. afternoon po sa lahat. Ayan po, ako po yung isa sa mga worker na binanggit po ni Pastor Romeo de Gola. Hi, Pastor. Ayan po. And Sunday school teacher po ako sa aming church. And sa profession po, teacher din po talaga ako. Ayun po. And ang nag-encourage din po sa akin na mag-enroll is maliban po sa makatulong sa simbahan, masimulan po namin ulit yung Bible study po namin dito sa bahay po namin. Yan po. And then syempre, bilang isang guro din po ay magamit ko po yung tinawag ng Panginoon to share the Word of God. And yun sinabi nyo nga po kanina sa mga senior nyo po na verse na napakahirap talagang magturo ng salita ng Diyos kapag hindi mo siya talaga ganun ka expert ba or professional, or hindi mo ganun siya naaaral ng maayos. Kaya ay salamat po sa Panginoon sa opportunity na ito para magamit ko po. Yun. Ayan, Thank you so maraming much salamat. po. Meron tayong teacher na very eager to learn and of course, siyempre, to teach din eventually. Yan. Tawagin naman natin si Brother JM, tapos si Jerome John Taktak, saka si yung sino pang hindi natin Roden Flores. Okay, so si Brother JM Magulyado, tapos si Jerome John Taktak, at saka yung sino yung tinawag ko last time? Sorry. Gumagalaw po kasi yung mga natin. Alright, sige po. Yes, good afternoon po. Ako po si John Mark Anthony Magulyado, taga Difon, Quirino Province. Nalaman ko po yung pag-aaral ng online ng FIBIA sa pamamagitan ni Pastora Zeni Mayuyo, na naging teacher din diyan sa FIBIAS. And currently nasa Victory Christian Fellowship po ako, nasa music team, and nagtatrabaho po ako sa Far East Broadcasting Company. Okay. Kaya po ako napunta dito sa Santiago, Isabela, dahil sa calling ko dito sa Far East Broadcasting Company na kasing age din ng FIBIAS. Kapitbahay din dati. Okay. Kilala kita Pastor Levi kasi nung bata ako. Ikaw yung mga leaders namin doon sa church group natin sa Baptist, kasi kamag-anak ko sila Ate Jen Polidario. Oh, I see. Kuya BG. Pero mas sinabi mo nung bata ka, parang ang tanda ko na. Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman po nagkakalayo. Ayun naman po. Katrabaho kasama ko rin sa work si Miss Grace. Okay. Oo nga po. Far East Broadcasting Company. Kaya nung nakita ko po yung image niyo dun sa Zoom, sinend ko agad dun sa mga kamag-anak ko. Na-excite ako bigla. And thank you for this opportunity na binigay ni God na may online learning na through FIBIAS, kasi di ba para talagang yun nga maging
yung katulad ng shinare nyo na unang verses na maging tama yung ano, na maligtas mo yung sarili mo at yung mga tao na pag-sharean mo ng ano. Yun yung pinaka magandang ano, na maitutulong mo doon sa mga tao na maging tama yung ituturo mo. Kasi mahirap kung kasama ka sa magiging stumbling block ng mga pagtuturuan mo. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po sa mga classmate ko and sa inyo po. Okay. Maraming salamat kay JM at saka sa maganda yung paalala niya na talagang pag-igihan natin sa pagtuturo para maligtas natin yung mga narinig sa atin. Of course, si Christ na nagsisay, pero how we teach them is very important. Yan. Si Brother Jerome John Taktak, tapos si Brother Roden Flores. Hello po, good afternoon. Sorry, hindi po makapag-open ng camera ngayon. So, siguro next time po. Nasa ngayon si Brother Jerome. So po, ayun, hello po. Ako nga po pala si Jerome Jataktak. I'm 28 years old and currently residing po dito sa Marilao, Bulacan. So, yun po. Then I learned about this online inductive studies sa doon po sa secretary ni Dean Elmer na sa Phineas. Yes po. And yun po, and then it piqued my interest po to and then first time din po pala na mag-online ako and magkakaroon ng parang formal na learning sa Bible. So very very excited po to learn more and to share din sa congregation, sa ministry. Then sa ministry naman po, I'm in music ministry, music head po ng church. Yung church po pala namin is Lord Jesus Christ Adventist Team. Sa Marilao, Bulacan din po. Yeah. And currently, professionally, I'm an software engineer. And yun lang. So, then I'm hoping na marami po ako matutunan and mag-gain na knowledge and ma-share po sa bawat tao na makakasalamuha. Yun lang po. Maraming salamat kay Jerome John sa pagpapakilala niya sa akin. Sige, sino susunod natin? Si Brother Rodel? Tama ba? Parang nawala siya. Rodel. Ayan, blessed afternoon po. Yeah, Rodolfo. Ayan po. Ako nga po pala si Brother Roden Flores po na taga Pampanga po ako and currently working here po in South Korea. Okay. Ayun po. Actually, in-encourage lang din po ako ng kapatid ko na nag-ministry din po dito si Brother Janelle. So, ayun po, I'm 30 years old and actually first time ko po mag-aral ng ganitong talagang nakaka-bless po. It is a privilege po na nandito na makakapag-share din po at ayun lamang po kasi na-encourage din ako dito lang din po kasi ako nakakilala sa Lord dito sa South Korea. That was 2017 po. So ayun, kilala ko si Lord and nag-ministry po ako, nasa music ministry po ako. And then ayun po, sa Gimhae po kasi kami dito sa South Korea pero na tinadala po kami ngayon sa Busan na ngayon po is nilagay po ako sa evangelism. So ayun po nakakaano po kasi na-encourage din po ako sa kapatid na in-invite din po ako na mag-aral dito kasi naisip ko din po kasi kilala mo si Jesus, kilala mo si Lord, parang you believe in Jesus pero hindi mo talaga lubusan na kilala si Jesus. Parang 'di ba, what if pag magkaroon ka ng pamilya, I'm single po, magkaroon ka ng pamilya, yung anak mo tuturuan mo siya kung sino si Jesus. What if pag magtanong? So yun po yung naging So parang naging stagnant na lang din po kasi ako na I know Jesus, I believe in Jesus pero walang yung desire talaga na mag-aral pa. Parang ano na lang po. So ayun po, I'm blessed po na nandito po ako and ayan po kasama po yung mga kapatiran sa pananampalataya na patuloy na nag-aaral po sa salita ng Diyos. Amen. So ayun lamang po, glory to God po. Yan, maraming salamat doon kay Brother Roden na nasa South Korea right now. Sige po, gawin natin, dahil gumagalaw po yung mga videos, hindi ko tuloy alam kung sino natawag ko at saka hindi pa. Pero
Yung pong natawag ko na, gagawin natin ganito. Papatayin niyo yung camera niyo. Okay? Tapos ang magbubukas naman ng camera, yung hindi pa natin natawag. Okay? So patayin natin yung camera natin. Pag hindi pa kayo natawag, kayo naman ang magbukas ng camera. Okay? Para at least clear sa atin. Alright. So baligtad naman. Okay. Tawagin natin si Brother Michael Joe Dantes, tapos si Gregory Velasco, tapos si Micaela Guzman. Okay? Ganun naman po ang arrangement. Sige po. Brother Michael, take it away. Ayan po, okay na, naka-unmute na po kayo. So, si Michael. Isa rin po ako si West Valenzuela. By profession po ako isa rin teacher sa SUS din po yung salita at yun po sa church ako po ay musician din. Ako po ay nagka-handle din po sa prayer meeting at saka sa Bible reading namin. So, ano rin, kung ano yung ministry na binibigay ng Panginoon, lagi tayong on the go doon. Hindi ko man hawak lahat, pero I will make myself always available para sa gawain ng Panginoon. Ayan. So, yun po. Yun lamang po. Maraming pong salamat, Pastor. Thank you very much, Michael Joe. All right, si Gregory Velasco naman po, Brother Gregory. Good afternoon po, Pastor. Good afternoon po sa lahat. Yun lang po. Joke. Maraming salamat. Nag-ano po ako from CCBC. CCBC pa. Living in Quezon City. So, kilala ko po dyan sa grupo si Apple at si Sister Roan. Okay. So, ako po ay ngayon ay active sa men's ministry. So, at times po, nag-lead ng Bible study sa group namin. Ilang months na rin po akong tinatawag po ng Panginoon. Parang sinasabing, oy, anak, mag-aral ka. So si Pastor Bot Abilado po ang nag-encourage sa akin pumasok. So yun po, kaya po sinabi ng iba, takot din po mag-aral kasi medyo sa computer mabagal na po yung yung data processing ng utak ko eh. Kaya sabi ko, nako, baka maiwan ako sa medyo mabagal na kasi senior na rin ako eh. So kagaya ng mga kabataan, mabilis mo process. Po. So yun ang inaano ko, nag-ano ko, parang kinakabahan ako. So by the grace of God na lang ako, yun na lang yung inaasahan kong magpuno ng brain cells ko. Buhayin. So God bless po sa lahat. Sana po mag-enjoy tayo sa pag-aaral natin. Pastor, Levi po ba o Levi? Levi na lang po, Levi. Okay. Salamat po. Maraming salamat, Brother Gregory. Yung mga seniors natin, lahat mukhang bata, Parang talagang grace ng Lord, Maraming salamat po, Brother Gregory. And si Sister Micaela. Good afternoon po. Rinig po. Yeah, we can hear you. Ako po si Micaela. Pwede niyo po akong tawaging Ella. Ako po ay youth leader po sa aming church, sa Christ Household Community Church. And I'm also a Sunday school teacher and part rin po ng music team. So, ako lang po yung nag-decide na mag-enroll din talaga sa KBS with my own experiences kasi matagal ko na rin din pong gustong makapag-aral sa FABIAS. Even suki po kasi ako ng youth camp din sa FABIAS. So ayun po, parang kahit hindi pa ako graduate ng high school, gusto ko nang mag-aral dito pero parang sa iba ko na ilagay. So ayun, ngayon po ay grateful ako at pinupuri ko po si Lord dahil ako po ay ngayon ay nakapag-enroll na finally sa FABIAS para mas lalong makilala siya at
maibahagi rin po yung word ni Lord sa lalo na po ay nagkakaroon po kami ng discipleship ngayon. Nagsisimula po ulit yung youth. Diba? After pandemic po, medyo naging ano po, or before, or during pandemic na wala po talaga yung yung fellowship. Meron online pero minsan lang. Tapos ngayon po, unti-unti po ay sa biyaya ni Lord ay tinutulungan niya po kami na maibahagi yung kanyang salita at gusto ko po rin na maging equipped din po sa pagbabahagi ng salita ni Lord. At hindi lang din po sa mga kabataan na umating sa church or dito sa community namin, kundi sa students ko rin po since ako po ay senior high school teacher din po. So yun po, naway patuloy na gamitin po ito ni Lord para mas lalo lumalim ang bawat isa at may bahagi yung word ni Lord. Salamat. God bless. Amen. Okay. So mula sa pagiging suki ng youth camp ngayon ay kasali na sa Phibias learning natin. Maraming salamat. Ganito yung natin, I think 4 na lang po yung hindi natin natatawag, no? Pero we'll call si Brother Benji Gonzalez, and then after which is Sister Cheyenne Gutierrez, Wilfredo Agaluos, at yung pinakamalayo mula sa San Francisco, Romel John Tanap. San Francisco Bridge. Yan. Sige. Brother Benji, take it away. Sige po, Brother Benji. Wala lang sound, pero naka-unmute na kayo, pero hindi lang namin marinig. Sige po, try niyo po ulit. Okay. Naririnig niyo po ba si Brother Benji? Pastor. Hindi rin, okay. Wala po. Wala. Brother Benji, try to check po yung sound settings niyo po. Audio settings. Okay, wala po. Sige, habang hinaayos po ni Brother Benji yung audio settings siya, punta muna po tayo kay Sister Cheyenne. Sige po. Hello, good afternoon po. I'm Cheyenne Gutierrez from Marilao, Bulacan, and from JRB po. Jesus Reign Victoriously po. And si Pastor Romeo de Gula po ang nag-invite po sa akin, and excited po ako na matuto po and i-share din po sa iba yung matututunan ko po. Yan lamang. Maraming salamat kay Sister Cheyenne, taga Marilao, Bulacan. Yan. Brother Wilfredo. Wilfred. Good afternoon po sa bawat isa. Pastor, good afternoon po. Good afternoon. I'm Wilfred Agaloos, and dito po ako nagsiserve sa Naval Base Cavite Evangelical Church, situated po sa Philippine Navy, wherein I'm also I'm the vice chairman of the church council dito po sa aming iglesia. May profession, isa po akong sundalo. Naglilingkod po sa Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Navy. Ayun po. Kung kanina po may mga nasa 3rd sem na po, ako po nasa 2nd sem pa lang po. Yan. Congratulations po itong program na ito. Okay. Nasa kalagitnaan. Yun lang po. Good afternoon po. Good afternoon. Maraming salamat kay Brother Wilfred. And syempre pa si Brother Romel John Tanap. And hello po. Good afternoon po. Naririnig po nila? Yes. Ayan. Ako po pala yung asawa po ni Sis L, yung content creator kanina. Okay. Alright. Opo. Taga Magalang. Hindi po ako sa San Francisco located. Sa Magalang, Pampanga po. Ayan. So ako po. San Francisco. Opo. Ayan po. So by profession, network engineer po ako. At ngayon po, nakapag-enroll po ako dito sa online classes po na ito ng Phibias kasi alam ko po yung may ka-church po ako before nung nasa college pa lang po ako nag-graduate din dito sa Phibias eh. So ayun po. At saka ngayon po tinawag po kasi kami ng Lord na mag-church plant dito po sa Magalang. Amen. Sa Pampanga, no. So alam ko po na actually ang desire ko po talaga yung full na Bible yung Bible na course po talaga, na theology course. Pero for the meantime, pinag-pray ko po sa Lord marahil ito po muna kasi
dahil nag-church plant po kami, parang i-sustain po muna namin yung sarili namin needs para dito po. So eventually kung sa biyaya po ng Panginoon, loobin niya yung full talaga na course na 4-year na theology course, yun po ay tulungan po kami ng Panginoon. So yun po, ako rin po yung all around sa ngayon. Ako po yung nag-preach, ako po rin yung musician, and at times nag-lead din po ng worship, nag-Bible study, at ayun po, alam ko naman po na ganun talaga kapag nag-church plant, kasi nakita ko na before yung mga naging pastors ko po simula pag high school pa lang po ako. Ayun, so ayun po, natutuwa po ako na marami pong matututunan sa ganito, kasi na-experience ko na rin before, dahil yung naging pastor ko dati nung high school hanggang nagka-work ako is naging din siya sa isang Bible school din sa ATS. So yung style niya ng pagtuturo sa amin parang Bible school din po. So ngayon, salamat sa Lord, marirefresh at marami muling matututunan at magagamit po sa yung proper na pag-share ng word, kasi accountable nga po talaga tayo sa lahat po ng ating mga tinuturuan. So mananagot tayo sa Lord kung tinuturuan po natin sila ng mali. Tama po. So ayun po. So maraming salamat po. Ayan. So nice to meet you po, Pastor Levi, and maging sa mga classmates po natin. Alright, maraming salamat kay Brother Romel, no? Tsaka maganda yung paalala niya na tayo ay accountable sa ating Panginoon, sa ating tinuturo. Ayan, parang huli na po yata, no? Tama ba? Si Brother Benji? Yan. Okay na po ba, Pastor? Okay na po. Very good. Yan. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Pastor Benji Gonzales. Nandito po kami sa Calamba, Laguna. Okay, nagkausap po kami ni Pastor Rene the other day nung nagkaroon po ng Pastors Fellowship, and sabi ko gusto ko ulit bumalik sa pag-aaral, kasi sabi ko nga relevant pa ba ang mga pastor sa ngayon, sa panahon natin? O relevant pa ba yung mga tinuturo natin sa panahon ngayon? Especially sa usapin ng mga same-sex marriage. Yes. Ano po? Opo. So maraming salamat po sa pagkapaunlak, Pastor Levi, at hopefully po sa mga darating na mga teachings po, marami po kaming matutunan sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po kay Pastor Benji, no? Maganda po yung sinabi niya about the Word of God being relevant. Definitely talagang relevant ang salita ng Diyos any time of our lives, no? Siguro lang how we present it, how we contextualize it sa situation natin, that's the challenge. Sige po. Wala na po ba tayong na-miss out? Meron po ba tayong na-miss out? Wala na? All right. So what we will do, I'd like to go through this po. By the way, my name is Levi Arnan, and I'm the senior pastor of the United Evangelical Church of Palawan. So nasa Palawan po ako currently. Pero prior to being a pastor here, I've spent 10 years po sa South Korea. Doon din po na ako nakapagtapos ng aking Master's of Divinity degree sa Torch Trinity Graduate University. Prior to that po, nag-aral po ako sa Phoebus College of Bible ng Bible and Theology. And I also have a degree on Bachelor of Fine Arts sa University of the Philippines. Tapos ang mga churches po na pinaglingkuran ko after graduating from Phoebus is Green Hills Christian Fellowship. Pagkatapos po nun sa South Korea. And then when I came back here, I was invited to join yung ministry dito naman sa United Evangelical Church of Palawan. So if you're familiar po sa UEC, ito po ay it started out as a Filipino-Chinese church. Pero here, ang ministry po namin ay hindi naman necessarily for Filipino-Chinese only. I'm not Filipino-Chinese. My wife is South Korean. Yung mga kids po namin, half Korean, half amazing. Yun po yung lagi kong description. Pero we are a church that wants to reach out to all people, all kinds of people. And nakita ko po doon sa ating background nating lahat, talagang we're all from different parts of the world, no? Hindi lang sa Pilipinas. And we're also coming from different backgrounds. Kaya po ito ay very important sa ating lahat dahil the way we read the Bible definitely would have an impact doon sa yung background natin, will have an impact on how we read the Word of God. Gusto ko po bigyan ng gusto ko po kayong bigyan ng ito yung daanan natin for this coming semester. Mabilis lang po ito, and then I'll also upload this sa ating Google Classroom para po pare-parehas tayo same page, no? So basically, can you see the PowerPoint?
Okay, course description, basically basically what we want to do is to teach the Bible inductively, developing skills in observation, interpretation, and application. Usually tatlo lang po yan. Observation, interpretation, and application. Pero meron tayong mga skills na kailangan develop as we correlate everything, and eventually kasi ang gusto natin mag-present. So magpe-present po tayo. Okay, so observation, interpretation, correlation, application, and presentation. Okay, ang objectives po natin, basically cognitively, we want to teach the basics of inductive Bible study. We want to understand each step, observation, interpretation, and application. And syempre po, by the end of the semester, we want everybody to submit a written Bible study lesson for 1 hour. Okay, so yun po yung gusto natin gawin. Now, competency-wise, gusto nating magkaroon ng ability to make a Bible study lesson inductively. No? Develop the skill in observation, interpretation, correlation, and application as we do the Bible study lessons. Pero aside from yung competencies natin, gusto rin natin ma-develop yung character natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang natin dapat alam, dapat ipinamumuhay natin. No? Sino sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Lahat tayo. Pero dapat mahal din natin ang salita ng Diyos. No? So we need to develop a zealousness, yun po yung diligence, no, for life, studying the Bible for life and ministry. So hindi lang to para sa ating sarili, but as we also teach other people. And so we need to make a commitment to at least spend an hour a day sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Hindi po tayo nagmamadali. But we want to study this very well. And so we want to make an hour Bible study lesson. Share the Bible study lesson sa mga kagrupo natin. So next meeting po natin, i-divide natin yung groups natin into groups of 3s. Kasi meron po kayong triad. Itong triad na to, i-share nyo sa bawat isa kung ano yung ginawa po ninyong lesson. Tapos magkakaroon po kayo ng feedback and how to improve yung Bible study lesson material na gagawin po ng bawat isa. Okay? And so ang course grading requirement lang natin basically to memorize all of the inductive Bible study preparation. Ngayon po, madaling-madali na, OIA, no? Observation, interpretation, and application. Pero what goes on sa observation, interpretation, application, I want you to be very mindful of everything, no? Yung process. Basically, I'm not going to teach you theology. I'm going to teach you a process kung paano po aralin yung salita ng Diyos. And every time na mag-meet tayo, meron tayong mga exercises. So basically, ang ginagawa ko lang po dito is facilitating yung exercises sa ginagawa natin. So may mga times, sabi natin mga 10 to 20 minutes, tahimik lang tayo kasi you're underlining things, you're marking things. No? Pag sinabi ko, alin dito yung mga salita na sinasagot yung tanong na who, yung sa where, why, when, how, kailangan kaya na po natin siyang sagutin. And of course, be able to submit the lesson and share a Bible classes. Yung pong isasubmit nating requirement, 4 yung grade. Needs improvement, ibig sabihin, wala namang babagsak pero kailangan ng improvement. Good, very good, at excellent. Okay, so dapat galingan po natin. Course materials, basically may mga textbooks. Pero kung hindi, I don't know kung nabibili po natin yung textbooks, but I will provide po handouts para po sa ating lahat. Okay? And then not only that, yan, may exercises po tayo na gagawin sa Google Classroom. Ang course schedule po natin ay, actually, akala ko po last week tayo nag-start, pero I already moved it. No? So September 9, ito po yung introduction natin for today. Next week, we will talk about making good observations. The following week, we'll talk about checking that observations. And then the following week, studying the right interpretation. So observation, ngayon naman interpretation. Checking that interpretation the following week. Tapos, by October 14, we'll find out correlations. No? Mga words na naobserbahan natin, dapat malaman natin anong correlation nun as we interpret. Hindi lang yon, i-check natin yung mga correlations na yun kung tama. And then by October 28, we'll make appropriate applications. So, application to observation, interpretation, application. So, may mga exercises din po tayo dyan. By November 4, we'll check the applications. And then, we will plan the presentation. Kasi ito na yung part na kung saan ipagsasama-samahin na lahat ng natin natutunan so that we could be able to present it. Gagabayan ko din po kayo dyan. And then by November 18, we'll check it. And by November 25,
yun po yung final submission. Basically, isa lang po yung requirement ninyo. So, huwag po kayo masyadong mag-worry about the requirements. Baka marami po kayong requirement or test doon sa ibang courses. Ito isa lang. But we have a lot of exercises. Kumbaga, para malaman natin yung process, no? Nito. So basically, ang course methodology natin will meet sa Google Meet, Google Classroom. Hopefully, I'll be able to finish everything this week para hindi na tayo Zoom next time. And then I will share with you PowerPoint presentations. No? Ang sessions po natin ay recorded para pwede niyo pong i-review itong pinag-usapan natin for today. And then attendance will be checked. No? So kanina ko pa po siniscreenshot yung ating mga naka-attend para alam natin kung sino lahat. And of course, i-discuss natin at i-demonstrate natin lahat ng steps. As you have your exercises, I want you to submit it to this email address, rafaellevy.arnan@phoebus.edu.ph. Ito po yung ating official email for the submission of our exercises and yung pong ating final paper. Deadline for the exercises will be Friday. So pag sinabi, gumawa tayo ng exercise today, bibigyan ko kayo ng parang gawin nyo pa itong exercise na to and then you have to submit by Friday. Tapos po, ang pinaka-final requirement natin is an 1-hour Bible study lesson applying the steps learned. Okay? And all students had attended the sessions and submitted the exercises and final requirement will receive any of the following grades. Ganito po yung grading natin. Okay? Excellent. Pagka-complete attendance at completing exercises at may final requirement. Very good naman kung mayroong isa o dalawang absences, lacks 1 or 2 exercises with final requirement. Good naman pagka 3 absences and merong kulang, sabihin natin kulang ng 3 exercises and with the final, pero may final requirement. Pag fail, okay, more than 3 absences and lacks more than 3 assignments. So ako po personally, I don't want you to fail. No? Naiintindihan ko po yung requirement natin. No? So yung schedule natin, pwede natin gawin next week as we meet, no? In the following weeks. Pwede tayong magsabi na, Pastor, pwede bang wala muna tayong meeting? Para parang homework siya. So okay lang yon para we could plan out kailan kayo kailan synchronous yung ating lesson at kailan naman siya asynchronous. Okay? Now, para walang babagsak dahil lang sa absences. Now, incomplete naman, kung halimbawa napasa mo naman yung attendance, hindi more than 3 yung absences mo, pero kulang yung exercises or yung paper. So, yun lang po yung grades natin. Excellent, very good, good, fail, or incomplete. Okay? Now, students with this grade, yung incomplete, may simply communicate with the instructor for possible consideration. So ako po, gusto ko lang sabihin, and I learned this when I was in UP, yung isang professor ko, sabi niya, walang sa simula ng classes, 1 na kayo lahat. Yan. So ito yung gusto ko sabihin. Excellent na kayo lahat ngayon. Okay? So ang gusto ko lang, i-maintain nyo lang yung excellent na yun. Okay? So wala pa kayo ginagawa, excellent na tayo lahat. Pero so, ang natin is to maintain, no? Rather than parang inaabot niyo yung excellent, ang gusto ko malaman excellent na kayo lahat ngayon, pero how you maintain it, nakadepende po sa atin. Okay? So, of course, lahat tayo ay as much as possible, pagka-synchronous yung sessions natin, open camera, tapos mag-participate po tayo sa mga lessons natin. Also, meron tayo dapat magawa natin yung mga exercises at syempre pa yung final requirement. Okay? Only students who will comply with the requirements will pass the course. Now, yung ating first, dahil 2:36 na, tatapusin na po natin yung lesson natin ngayon para hindi po kayo mahirapan. Okay? Meron pa po ba kayong next na class after this? Meron pa, no? So we'll stop right now. Sorry po for the 6-minute delay. Pero can I ask all of you to turn on your cameras? Magtitake lang tayo ng group photo para malaman natin who is here today. Okay lang po ba yun? Sige, yan. Ako, maraming salamat. Okay? So, tingin po tayo sa camera, smile dahil mahal tayo ng Diyos. Okay? Yung mukha, pag hindi mukhang nakasmile. Okay, let's all smile together. 1, 2, 3, smile. Okay, okay na ba? Ready na ba lahat? Okay, si Brother Benji na lang. Yan, saka si X17. Okay, 1, 2, 3, smile. Alright, maraming salamat po sa everybody and I hope to see you again next week. God bless you. Thank you po, Thank you po, Pastor. Salamat. Thank you po. Thank you po. Salamat po, Pastor. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat. God bless you. God bless ang bago niyong class.